5:10 na, 1 Western Visayas na. 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, mas sobra 150 ka driver kag konduktor sa mga modernized PUJ sa Iloilo City wala nagbiyahe bangod ginapahayag, wala nakabaton sa bayad sa service contracting. 76 ka modernized PUJ sa isa ka transport cooperative sa Iloilo City naguntat biyahe. Pila ka pasahero apektado. 6 ka tripulante sang naglugdang nga barko nga may kargang nga gatong sa Romblon na rescue sa mga taga Cadiz City. Hinubog ginalantaw motibo sa ginaligar pagpangkastigo nga ginkamatay isang lalaki sa Tigbawan, Iloilo. International cargo vessel stranded sang siyam na kabulan sa puerto sa Iloilo City. 13 ka crew ginapahayag nga wala masweldohan. Kag bottlenose dolphin nagsampay sa shoreline sang Tigbawan, Iloilo, may madamo nga pilas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, 152 ka drivers kag passenger assistance officers sang isa ka transport cooperative sa Iloilo City naguntat biyahe. Mga empleyado ginasukot ang ila claims sa 26 ka adlaw nga service contracting. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Tagbak Terminal Haro, Iloilo City. Kim? Jert, 26 ka adlaw nga nagpulabugtaw ang mga driver kag pao rason nga ilagid gin pakigbato ang claims nga ginpromisa man sa ila. Mainit ang pagsabtanay sang driver supod sa passenger assistance officers kag sang chairwoman sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative sa opisina sang kooperatiba kay Nasangaga. Nagsinggitan pa ang mga empleyado nga manaog na sa pwesto ang chairwoman. Ini matapos nga wala nagbiyahe ang 152 ka mga empleyado sang kooperatiba nga nag-operate sa 76 ka units sang modernized PUJ City. Ang kausa, wala natuman sang chairwoman ang iya promisa nga ihatag hapon ang 13,000 pesos nga maximum nga benepisyo sa ila service contracting humalin Mayo 11 tubtob Hunyo 9. Mapugtaw kami alas 3. Magrahe kami alas 8:30. Ang contracting niya may pressure. May kota ka mo? May kota eh. Ang Dapat ma-reach namon ang 5,000. Tuman kay importante sa driver kag pao ang sinintimos nila nga kita sa ila pagbiyahe. Gani dapat ihatag ang nagakaigo nga benepisyo para sa ila. Ila panindugan, hindi sila magbiyahe, tubtob mahatag sa ila ang ila ginpangabudlayan nga kwarta. College kaya duha ka bilog, may high school pa ko nga duha ka bilog. Subong ang uniforme sa high school ko, wala ko nagawa, sige napatayaan ko. Sunod sa chairwoman sang kooperatiba, wala ini makabuya sang promisa. Ginako man sini nga wala sila sang cash on hand sang nagpungko ini sa pwesto sang Marso. Kahapon didto ako sa landbank. Gina-process ko na didto about kung paano ang amon account nga nagarnis. Para nga kung in case nga i-release na sang LTFRB ang kwarta, makuha namon. Sunod sa LTFRB 6, parayon pa ang validation sang service contracting antes ma-release ang claims sa mga empleyado. Bangod sang untat biyahe, may pila ka pasahero nga na-stranded 11 na sa tion sang rush hours. Ginatunan sang LTFRB 6 ang pag-issue sang show cause order sa kooperatiba bangod apektado ang public transport. Kung wala ang nagkakatabo sa co-op is a violation of the terms and conditions of the franchise that we issued. Normally, na-proceed na siya after na may issuean ng isang show-cause. May mga tion sa nakaligad nga binulan nga naimbulbar sa insidente kag illegal nga droga ang pila ka empleyado sang MITS Co-op. Apang pasalig sang tagdumalahan, hugot ang ila hiring process kag pag-manage sa mga empleyado. Gintinguan sang news team nga makuwaan sang bahin ang Cooperative Development Authority kaangot sa isyu, apang wala nagasabat ang legal officers ni.
Jert, nagpatunga man kaina sa Binaisay ang representante sang Committee on Transportation sang Iloilo City Council. Nagpahayag ini nga pagasapulon ang tagdumalahan sang kooperatiba. Ang mga nagareklamo CDA, pati man ang SSS kagiban pa nga stakeholders agod mahisayran na ang madamo man nga problema sang kooperatiba. Jert? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Jert, maraming ginasalamat mga kapuso anom ka tripulante sang barko nga naglugdang sa baybayon sakop sang Sibuyan, Romblon na rescue sa mga taga Cadiz City. Diyan balita nga itong gintutukan. Halin sa port sang Gihulngan, Negros Oriental ang barko nga LCT San Juan Bautista nga mapadulong kuntani sa Navotas, Metro Manila. Apang pag-abot na sa baybayon, sakop sang Sibuyan, Romblon, natukiban sang pila ka mga crew nga amat na ang inasunod sang tubig ang ila barko. Sa 29, sang alas 5 sang hapon, nakabatsyag na sila sir sang pagsulod sang tubig sang ilang sakayan nga pangdagat. Hasta sir nga nag-alas 9:30 sir, medyo kusog na gid man sir ang pagsulod sa tubig sa ilang nga sakayan. Tuon madamo ng volume sang tubig sa barko, nagtinguha ang mga crew nga luwason ang ila kaugalingon pagi sa paglumpat sa barko. Antes dalayon nga maglugdang. Mayo lang sunod sa ila nga mahinay ang paglugdang sini. Natubuan nga nakalabay sa lugar ang isa ka fishing vessel kag mga manugpang isda nga taga Cadiz City, Negros Occidental. Gilayon nga ilagid pahibalo ang katapos ng Coast Guard sa sitwasyon sa dinggin kasang rescue operation upod ang mga manugpang isda. Gindala sa Cadiz City Port ang magin-rescue nga crew nga sa Day Ireneo Pacheco, 59 anyos, Rodrigo Avenconzado, 50 anyos, Rodrigo Ramirez, 67 anyos, Archel Viania, 35 anyos, Angelito Lee, 46 anyos, kag Junet Topia, 40 anyos. After checking, some of them has high blood pressure. And one of them has a swelling in both knees. Ginbutang namon sila sa holding area, gin-process namon sila sa mga doktor naton, i-providean sila ng pagkaon, kung ano man ang mga needs nila. Girayon yin paidalom sa medical check-up ang mga inikag sa karon yara na sa maayong kondisyon. Nagbiyahe na ang mga inipabalik sa Metro Manila. Samtang, apisar may karga 2,500 liters nga diesel fuel ang naglugdang nga barko. Ginpahayag sa Coast Guard Station Romblon nga wala sa nakitaan nga oil spill base sa ginhimo nga aerial inspection. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso kahulogbon ginalantaw motibo sa ginaaligar pagpangkastigo nga ginkamatay sang lalaki sa Tigbawan, Iloilo. 4 ka persons of interest ginaimbestigaran sang kapulisan. Si John Sala nakatutok. Ginpaidalom na sa autopsy ang bangkay sang 45 anyos nga si Robert Garcia. Si Garcia ang lalaki nga nasapuan nga wala na sa kabuhi sa barangay Bungasongan, Tigbawan, Iloilo kahapon sang aga. Suno sa Tigbawan Police may mga lagob sa liog, dughan kag ulo ang biktima gidalantaw gitunaan sa kamatayon sini. Nagapanguna nga anggulo ang ginasundan ng pagpangkastigo sa biktima sa nagpadulong ini sa namatsan sa nasambitman nga barangay. Medyo nagkamay nga altercation do nagdahod ni ang biktima at siguro na linga siguro ang mga tao ni namatyan. Ubog na siya. 4 ka mga persona ang persons of interest sa krimen. 2 sa mga iniyang na istorya na sa kapulisan kag ginpaidalom sa ila custody bangod sa mainit pang atensyon sa ila barangay. Ang 2 ang igapatawag pa. Uli nga nakaupod sa biktimang iya pakaisa antes ginbawian sang kabuhi. Ginaligar sang pakaisa sini nga ginagubay niya ini pauli. Apang pag-abot sa isa kasapa, hindi na niya masarangan agubayon. Ginbilin sang pakaisa ang biktima kag sang ginbalikan sang aga. Patay na. Ginadalaman natin sa person of interest. Pero ginatalay natin ng investigasyon natin. Patawag kita pag-iiban na person of interest. Siguro maduangan pero may initial na kita nga 2 kabilog. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka international cargo vessel madugay na nga stranded sa puerto sang Iloilo City. Bangod na kitaan sa mga guba sang Philippine Coast Guard. Mga crew nagpangayo sang bulig. Si Kim Salinas nakatutok. Freezer nga daw halos wala na sang unod nga pagkaon. Pangluto nga kahoy lang ang gatong.
Ini ang pilalang sa sitwasyon nga ginapangatubang sang 6 ka Filipino kag 7 ka Indian nationals nga crew sang isa ka international cargo vessel sa barangay Lobo, Lapu sa sulod sang halos 2 na kabulan. Suno sa mga crew, Mayo 12 pa sang uli sila naatagan sa pagkaon sang kompanya. Mayo 29 naman sang ulihin nga nasweldohan sa diin partial pa lang ang ilan na baton. Ang tubig namon nga ginagamit na mga adlaw-adlaw yan, hindi pangligo o panghugas. Yaga, salud kami sa ulat. Kaya ang demand niya sa amon, sulduhan niya kami sang isa lang kabulan. So, 6 months contract. Hindi na pilit-pilit sa pirme nga amo na, amo kaya mo. Hindi kami magsugot. Dugang ni alias RC, wala man sila sang kuryente bangod guba ang ila generator set. Nagasalig lang sila sa padala nga kwarta sang ila himata agod mabuhi sa barko. Suno sa kapitan sang barko, Abril 2 lang sila nagbulos sa mga daan niya crew. Apang suno sa ila, wala na nakahalin ang barko sa Iloilo City. Humalin nga nagdungka ini sang Agosto 2024 sa pagdulong sang bugas. Wala inigin pa biyahe bangod nakitaan nga hindi ini seaworthy. Nalift ang detention order sang second week sang Mayo. Apang sang mabiyahe na, nakitaan liwat sa mga problema ang barko. Natisting namin yung gyro, nagguba naman siya. Hindi nakabiyahe. Hindi napilit ko sang tagiya nga ibiyahe ko no, maskin wala guba ang gyro. Gamiton ko lang ko no, magnetic compass. Ang biyahe niya sa Singapore. Paano matabo na karon? Suno sa Philippine Coast Guard, nagaprepara na ang tagiya sang crew change bangod sa problema sa mga crew sa barko. As reported sir sang aton nga DMW upon coordination Manila sa owner sang vessel, ang present crew on board is not maintaining well the seaworthiness of the vessel and as well as the state sang vessel. Ang sitwasyon sa mga crew ang nakalabot sa igtalupangod ng Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag Representative Julian Baronda. Gilayon man ang mga ini nagpakigsapol sa natungdan nga mga ahensya. Kagabi, tigayon nga na-rescue ang mga crew. Pagabayran ang ila back wages kag hatagan sang 100,000 pesos nga cash assistance. Ang back wages lang anay, kay I think the local money agency is trying to see kung makaboard pa sila sa ibang vessel. Kung hindi na, it will be up to the Department of Migrant Workers. Kay nasangaga, ginpaidalom sa medical examination sang Iloilo City LGU ang mga crew. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ginbululigan sa pumuluyong ini nga bottlenose dolphin nga nagsampay sa bahin sang baybayon sa barangay Barok, Tigbawan, Iloilo alas 3 kahapon sang hapon. Sunod sa Tigbawan Municipal Environment and Natural Resources Office, may 7 kadalago nga pilas ng dolphin. Base sa eksaminasyon, ini ang tuga sa pagpang-atake sa inapahayag bagis nga ginatawag nga cookie cutter shark. Ang dolphin ang nagalabas sang ginabulubanta 7 katapak. Gilayon nga ginbulong sa mga personnel sang Menro ang mga pilas ng dolphin. Makapila ka beses sa gintuyo sa otoridad nga mapabalik ini sa baybay apang nagabalik gihapon sa panghigaron. Pasado alas 5 ginbawian sa kabuhing dolphin. Ginlubong ini sa makatapos ang Menro sa kilid sang baybay. Napan may assessment sir, napan ko nga hindi naging siya maglawi kay dalom yung mga pilas kaga na gagwa na yung mga internal organs. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 2 ka persona ang ginakabig persons of interest ng Iloilo City Police Station 10 sa pagpangbasya sang asido sa 33 anyos nga babayi. Ang insidente natabo sa San Rafael, Mandurriao sang nagligad nga simana. Sunod sa kapulisan, base sa mga CCTV footage nga ila nakuha, nakitaan nga sang ginbasyahan sang suspect ang biktima, gilayon ini nga nagpalagyo upod ang isa pa ka suspect sakay sa motorsiklo. Nagapati ang kapulisan nga kilala sang biktima ang mga suspect. Ginpadulungan sa news team ang establishmento nga ginatudlo may CCTV video apang nagpamaliban ini nga maghatag sang pahayag. Una nga ginkabig nga person of interest ang anay kahagugma sang biktima. Apang sunod sa kapulisan nagpakigaangot sa ila ang mga persona kag ginpanginwala nga may kahilabtanan ini sa insidente. Nagapabilin sa ospital ang biktima. Gapati kami nga kilala niya ining nag-commit sang crime or nasa likod sang sining crime nga ginubragan sa iya. Sa Negros Occidental naman mga kapuso, mini dump truck na aksidente sa Silay City. Yung kapilas ng 17 kagin kamatay. Sa 7 ka persona may guba na. Antes maman ang insidente, sunod sa kapulisan.
Nakatutok Aileen Pedreso. Hindi na halos makapungko ang 53 anyos nga si Hernani Massa bangod bali ang iya duha ka mga gusok. Si Massa ang nagmaneho sang mini dump truck nga natumba sa barangay Gimbalaon, Sinay City sang June 27. Isa ini sa mga 17 ka mga napilasan, 7 ang ginbawian sang kabuhi. Suro kay Massa, wala siya sang nakita nga problema sa salakyan antes ang aksidente. Wala tayo problema. Galing kayong tingala lang kung pagdulog ko na gulpi lang nagkayos. Gulpi pagkakayos, yam na matsinsigir ko si Gunda, kaya tita katarsira ito mo. Gulpi lang na bustyog, huwag na tayo nagawid-awid. Ang payag sang driver, baliskad sa resulta sang inspeksyon sa mekaniko sa mini dump truck. But initially, hambal niya, may something daw may guba na sa salakyan bala, like ang iyang kambyada. Then tapos ang iyang mga gear oil nagatagas na. So that's why ang iyang pagpreno siguro basi why nagkuan. So most probably ang driver tabalaan niya na ang situation sang salakyan before. Nagapangayo ang driver sang pasaylo sa himata sa mga biktima. Tayo kayo okay lang kung ako napatay. Hindi lang sila. Pasensyahan ko nila. Madumduman nga nagpahayag ang himata sang 11 sa 23 ka mga biktima sa aksidente nga hindi na sila magpasaka sang kaso batok sa driver. Wala pa makadesisyon ang iban pa. Napulo pa ka mga pasyente ang padayon nga ginabulong sa ospital. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Napaslawan ang Iloilo City Veterinarian's Office, isa ka animal rights advocate group kag barangay officials sa barangay Pali Benedicto Mandriao nga madakpan ng ido nga ginaligar ng agat sa masobra 20 na ka-residente kag mga nagalabay sa barangay. Kagabi ginpatigayon ng joint operation sa mga masamigi na tiniran sa mga ido. Apang sang gintuyo na dakpo ng ido, nagpalagyo ini. Sa piyak sini may mga nadakop nga iban nga layaw nga ido ang grupo. Nagpasalig ang barangay nga paday ng ila pagpatigayon sa operasyon agon madakpan ng ido. Lunsay nakapa-anti-rabies vaccine naman ang mga ginpang kagat sang ido. Bisan gabi ara sila, siguro mga 11 naman sila na pull out kay wala na namon makita ang ido pagpalagyo ya. Wagid may agaw. Although nga damo man kami pud sa tanod, ara man si Tibet. Galing kay ang muna siling namon nga ang ini nga ido tama gid ka ilang nga klase ido bala kapin pa kun may makita nga tawo nga may nakapta na binabitbit nga kunan. Mga Kapuso, week 1 pa lang on fire na ang dance floor sa Kapuso Original Reality Dance Competition nga Stars on the Floor. Pasabog ang opening prod kag wala nagpaperde sa paghataw ang host nga si Aisha's multimedia star Alden Richards. Pating Dance Authority nga sanday Kapuso Primetime Queen Marin Rivera, Mama Pokwang kag Coach Jay. Nagrainlain man ang dance genre, all out naman ang ginpakita nga dance moves sa celebrity kag Digital Stars Duo. Top 2 of the week sanday Glyza and Sus kag Thea and JM. Sa dance-off, nagpangibabaw sanday Thea and JM. Bantayan ang twist sa Medasyon ni Zimana sa reshuffling kag iban pa nga dance challenges. Binawian sa kabuhi ang 60 anyos nga ginkilala lang kay alias Mon matapos bumunggo ang tricycle nga ginadala sini sa isa ka trailer truck sa barangay Hines Viejo, Pasay City, Biyernes ang gabi. Base sa investigasyon sang Pasay City Police, nagsugatan ay ang duha ka mga salakyan sa kurbada nga bahin sang dalan. Ginapatihan nga nadulaan sang kontrol sa manibela si Mon, gani naglapaw indi si Elaine kag bumunggo sa truck nga ginadala naman ni alias Mark. Nagapabilin pa sa kustodiya sang Pasay City Police si Mark samtang ginahulat ang mga himata ni Mon kung magapasaka sa reklamo o kung hindi. Sa Miagaw, Iloilo, 3 ang arestado sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Hines. Ginkilala ang nagkaladakpan kaday Randolph Jonesio, 47 anyos, residente sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo, Iloilo City. Joel Naparato, 37 anyos sa Barangay Hines, Miagaw. Kaglin Naria, 38 anyos sa Barangay Bulho, Miagaw. Lunsay ginakabig ng mga high-value individuals sa nagkaladakpan. Naglabot naman ang kabugusan sa recovery sa 2.7 million pesos. Nakumpiskar man sa operasyon ang 38 caliber revolver nga wala sang lisensya. Wala na matabangan ang 62 anyos nga si Susano Cachero sang nalumo sa baybay sa Barangay 4, Sipalay City.
Sunod sa kapulisan, nagpadulong ang biktima kaupod ang mga himata sa isa ka resort agon magselebrar sang graduation. Ginapahayag na kainom ang biktima sang naligo sa baybay, rason nga nalumos. Na-rescue pa ini kagindala sa Sipalay City Health Office, apang gindeklarar nga dead on arrival. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, may mga pagulan sa gihapon sa pila ka bahin sang pungsod bangod sa low pressure area kag habagat. Ulihin na si platan ng LPA sa sulod ng Philippine Area of Responsibility sa 545 kilometers na sidlangan sang Kasiguran, Aurora. Sunod sa pag-asayara sa medium, ukon kasarangan ng tsansa sini nga may ukon mangin bagyo sa sulod sang 24 oras. Trough ukon extension sang LPA mag-aapekto sa pila ka bahin sang pungsod kadungan sang padayon nga pagluntad sang habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may mga lapta-lapta nga ulan sa gihapon sa Aklan, Capiz, Negros kag Iloilo. May mabaskog nga mga ulan sa gihapon sa iban nga lugar. Mabugsa masobra naman 12 million pesos nga valor sang suspected shabu na recover sa separadong drug bypass operations sa syudad sang Bacolod. Yaring balita nga aton gintutukan. Gusto na lang magpanabon sang guya ang ini nga mga persona sa gina-operate sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. Ang ginapahayag drug den sa Barangay Masilingan, Bacolod City. Arestado sa operasyon, Sanday Nadal Verde, 42 anyos, Cheryl Bulandras, 36 anyos, Richard Haviliana, 34 anyos, John Kyle Treyes, 23 anyos, kag Angelo Martinez, 23 anyos. Masobra 1,500 kagramo sang suspected shabu nga nagablor sang 10,438,000 pesos ang na-recover. Okay, ang style nila subong is kung may stock, siyempre makadto ang makuha ang gusto magkuha sang stock kag ibaligya man sa streets. Yes, because ang organized crime group may ara na siyang parameters ano. Samtang naglabot naman sa masobra 300 gramo nga suspected shabu nga nagablor sa masobra 2 million pesos ang na-recover sa operasyon sa Police Stations 2, 5, 6, 10 sa weekend sa iban pang barangay sa syudad. Ang source ini diri lamang sa Negros Occidental ano. Bang iban through parcel. Parcel kung parcel usually na ruro. Kaso ng paglapas sa Republic Act 9165, ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang sang mga arestado. Opo, Karil Gasilio, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka residente sa Barangay San Nicolas, Oton, ginareklamo ang mga insidente sang kinawatay sang inugbulang nga manok sa barangay. Si John Sala nakatutok. Nagalibog sa gihapon ang ulo ni Tatay Ronel kung sino ang nagkawat sang anom sinika mga inugbulang nga manok nga nahigot sa ilaog saran sa Barangay San Nicolas, Oton. Naglabot na sa 30,000 pesos ang balor sang iya mga manok nga nataban sang kawatan. Nakipini sa masobra pulo na ka-insidente sang pagpangawat sang inugbulang nga mga manok sa ila barangay sa mga tuig. Kasubong nga daw kabalugid kuno ang mga kawatan sa mga lugar sa barangay. Bangod tubtob subong, wala sa gihapon sang may nadakpan. Mga lagyan tutultulan nila mo. Tani ko importante may robing man nga maano eh. May mga garubing mas lang kung kanta sa gawon makano. Pero mas maayo nga hugton pag yun. Ati oo, mas maayo pag itan eh. Suno kay Barangay Kagawad Jerry Montero, may pila ka mga nagkasagod sa inugbulang nga manok nga masobra isa ka beses na nga ginkawatan. Mga tag-ilululan, mga something lang ginakuan lang inadulaw ay chimpo ang mga time nga pagkuan nila. Bangod sini mas pasang karon pa sang barangay ang deployment sa mga tanod ilabi na sa kaagahon. Sipay pag inamo ng pagrubing sa tanod takag ang mga pamuluyo man nga talay uligay lang to. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga kapuso, sa pagsakop ni Mitena sa bilog nga Encantadia, ano pa bala ang mga pagbago nga atubangon? May mga luyag nga magpakigbato para sa kaayuhan apang ano bala ang magapangibabaw. Kaluoy bala, kapatawaran o kung pangamuyo. Bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre kada 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Ginpinahan sang 5 ka adlaw community service
Ang lalaki nga nakuhaan sang video nga naghaboy basura sa kilidalan malapit sa Police Station 4 sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Matapos matumod sang LG yung lalaki, nagpangako ini nga mangin mas responsable na sa paghaboy sa basura. Palangabuhian man sini ang pagkuha sa basura sang iya mga kasilingan. Santo sa Republic Act 9003 ukon ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ginadumilian ang paghaboy sa basura sa non-disposal areas. Actually, ang ginubraya is nagpanilhig siya sa amon Burgos Market. Sa amon bin, mayroon kami to garbage bin nga gina-maintain man ang katinlo sa palibot. So, in 5 days, siya gito ang nag-maintainar. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na, kamangin kabayon sa leading broadcast network sa Pilipinas. Iyari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesado nga aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.